Nangangamba ang Department of Energy na tataas pa ang demand sa kuryente sa Mayo kung kailan mas mainit. Ngayon pa lang kasi nagkakaproblema na sa pagtugon sa demand sa kuryente. Kahapon lang buong bansa ang isinailalim sa Red Alert. Balitang hatid ni Rida Reyes. Nataranta raw si Aling Parent nang mabalita ang posibleng magka-brownout sa Metro Manila. May 2 buwang apo kasi siyang inaalagaan. Kawawa naman daw kapag nawalan pa ng power. Paano po yung bata? Magdamag na lang mag-pay-pay. Huwag naman sana po. Isinailalim kasi sa Red Alert status ng Department of Energy ang buong bansa dahil hindi raw sumasapat ang supply ng kuryente para mapunan ang demand o pangangailangan sa power ng mga grid ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Numipis ang reserba ng kuryente sa Luzon Grid mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon dahil sa mataas na demand. Marami nga nagrereklamo sa init kaya hindi magawang magpatay ng electric fan. Dala-dalawa na nga eh. Ginagamit ko sa electric fan ngayon. Hindi na talaga kaya. Bukod sa mas mataas na konsumo ng kuryente, dala ng matinding init ng panahon, nagka-emergency shutdown rin ang ilang malalaking planta gaya ng Kalayaan 3 at 4, Malaya 1, Botocan 2 at Magat 3 at 4. Ang Meralco, agad na inabisuhan ang mga kumpanyang kalahok sa Interruptible Load Program o ILP na ihanda ang kanilang generator sets. That certainly is a cause for concern. As it was tough to predict that a red alert would happen today, we were just expecting a yellow alert. So siguro aantabayan na namin mabuti yung sitwasyon. Muntik na nga magpatupad ng rotational brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at sa mga kalapit pang probinsya. Mabuti na lamang daw natapos ding makumpuni ang Quezon Power Plant at Pagbilao 1 Power Plant. 3:00 ng hapon, lifted na ang red alert sa Luzon. Pero sa Visayas at sa Mindanao, nagkaroon ng rotational brownout. Abril pa lang pero dumoble na ang demand para sa kuryente nating mga consumer. Kaya pangamba ng Department of Energy, hindi malayong mas tumaas pa ang konsumo sa kuryente pagpasok ng Mayo hanggang Hunyo, kung saan inaasahan pa naman ang mas mainit na panahon. Inaasahan naman daw ang mas maliit na demand sa kuryente sa araw ng eleksyon. Handa na rin daw ang DOE sa anumang pangyayari. As long as hindi sana babagsak yung mga planta, no? Ibig sabihin as planned, no? Ibig sabihin yung wala tayong unannounced or unplanned outages will be okay kasi in-schedule na natin yan year back pa kung ano yung magiging situation in the summer. Patuloy naman ang panawagan ng Meralco sa publiko. Normally ho, yung tindi ng init nangyayari Mayo o Hunyo. Pero nakikita natin na ngayong Abril pa lang nabi-breach na yon. So ibig sabihin lang yan, marahil kailangan natin pang paghandaan lalo. I-expect na natin yung demand pagpasok ng Mayo. Rida Reyes, GMA News.